Gusto ko lang po sanang humingi ng advice kung paano ko sasabihin sa aking kaibigan na hindi sasama yung loob niya. Dahil sobrang feel at home niya po sa bahay namin na halos parang dito na siya nakatira. Gemini na lang po ang itawag niya sa aking kaibigan at Leo naman ang sakin. Si Leo po ay babae, 18 years old at may ka-live-in na. Naging kaibigan niya daw si Gemini simula nung siya ay grade 6 pa lang. Transfer daw kasi si Leo at naging kaklose niya raw talaga si Gemini. Pero simula daw nung nag-grade 11 na sila ay nawala na sila ng time sa isa't isa para makapag-bonding at chikahan. At ngayon daw po ay bakasyon na nila. Balak daw pong gumala ni Gemini sa bahay nila Leo kasama ang iba pa nilang kaibigan. Si Leo daw po kasi ay hindi mahilig gumala. Mas gusto niya daw na matapos muna yung kanyang mga gawaing bahay. Mas gusto niya daw kasing mag-isa dahil sobrang dami daw ng ginagawa niya kagaya ng paglalaba, pag-iigib at pagkakahoy. Maglilinis ng bahay at magwawali sa labas. Sinabihan daw ni Leo ang kanyang mga kaibigan na pwede naman daw silang gumala pero wag na lang dun sa kanilang bahay. Pero itong si Gemini ay pala desisyon, pumunta pa rin daw siya sa bahay nila Leo nang walang paalam. Laking gulat daw ni Leo na bigla nilang pumasok sa loob ng bahay nila si Gemini habang nakahiga sila ng kanyang live-in partner. Yung bahay daw kasi nila Leo ay maliit lang, yung tipong pagpasok mo ng bahay ay higaan agad. Kaya pinaupo niya na lang daw po si Gemini at nagkwentuhan sila hanggang sa umuwi na siya. Nag-enjoy naman daw po sila sa mga oras na nakapag-usap sila dahil ilang buwan din daw silang naging busy. Hanggang sa napansin daw po ni Leo na napapadalas na yung pagbisita sa kanila ni Gemini. Parang nakaka-annoy na daw po yung ugali ni Gemini. Kahit daw kasi sa paglalaba ay sinusundan siya ni Gemini, pati na rin sa pag-iigib ng tubig ay nakabuntot. Hanggang sa umabot na daw po sa punto na kapag pumunta sa kanila si Gemini ay bigla-bigla na lang daw humihiga sa kanilang kama. Na para bang doon na daw siya nakatira kay Leo. 3 barangay daw po ang pagitan ng bahay nilang dalawa at may time daw po na pagkatapos nilang mag-igib ay pawis na pawis sila. Kaya itong si Leo ay umupo muna sa loob ng kanilang bahay para magpahinga dahil siya daw po ay pawis na pawis. Ayaw niya daw po kasing humiga dahil baka marumihan yung kanilang bedsheet na kakapalit pa lang. Kaya nagulat daw po si Leo nang biglang humiga sa kanilang kama si Gemini para matulog. May pagkakataon pa raw po na pumasyal sa kanila si Gemini na kasama yung kanyang nanay. Gusto na daw po sanang umuwi noon ni Gemini pero may kausap pa daw po yung kanyang nanay kaya kailangan niya maghintay. Sa sobrang inis daw po ni Gemini ay nagdabog siya sa loob mismo ng bahay nila Leo. Na para bang minumura ng pabulong yung kanyang nanay. Sa isip-isip ko lang po bakit ganun naman siya umasta hindi niya naman ito bahay. Pero dahil sa kaibigan ko siya, sinabihan ko na lang siya na hayaan mo na yung mama mo kasi may kausap pa naman. Umuwi po sila nang hindi nagpaalam sa akin bagkos padabog po siyang lumabas ng bahay namin. Para po bang nadamay pa ako sa galit niya sa mama niya. Pagkatapos daw noon ay naulit pa rin yung pagbisita sa kanila ni Gemini. Nakakahalata na rin daw po yung live-in partner ni Leo na parang hindi na formal yung inaasta ni Gemini sa kanila. Minsan daw kasi ay nakita ng kanyang live-in partner na uminom ng tubig si Gemini at ibinalik nito yung basong pinag-inuman niya sa lalagyan ng mga malilinis na plato. At may time pa raw na kusang pumipitas ng prutas sa kanila si Gemini. Inilublob daw po ni Gemini yung prutas do sa mismong tubig na inigib niya para ipangsaing. Nakita daw po yan ng tatay ni Leo kaya kinagabihan daw po ay kinausap siya ng tatay niya na bakit ganun daw po si Gemini. At baka pwede niya daw po itong mapagsabihan. Yung last po na pagbisita niya sa amin ay kahapon lang. Ako lang pong mag-isa nandito sa bahay at medyo masakit po ang ulo ko. Kaya nagtimpla po ako ng gatas at laking gulat ko po nang biglang may pumasok sa loob ng pintuan namin. Pumasok po siya agad para i-charge ang kanyang cellphone sabay higa sa kama namin. Parang ako na lang po yung nahihiya sa inaasta niya. Mahal ko po si Gemini pero di ko po gusto yung inaasal niya kapag nandito siya sa amin. Hindi ko naman po siya mapagsabihan kasi sobrang maldita po nun. Konting salita mo lang na mali para sa kanya ay magagalit na agad. Possible pa na i-post niya yung galit niya sa akin sa Facebook. Hindi naman po ako natatakot na baka i-post niya. Hindi ko lang talaga alam kung paano sasabihin sa kanya ng maayos na hindi siya masasaktan. Gusto ko pong iparating sa kanya na hindi ako komportable sa ginagawa niyang pagsunod-sunod sa akin. Pati na rin po sa mga inaasal niya kapag nandito siya sa loob ng bahay namin na para bang dito na siya nakatira. Ayaw ko din po kasing basta-basta na lang sabihin sa kanya na baka pwedeng umayos ka sa mga ginagawa mo dahil bahay pa rin namin to ng partner ko at bumibisita ka lang. Sa tagal po kasi ng friendship namin, alam kong magagalit siya at magtatampo. Ayoko rin po kasing ma-feel niya na hindi siya welcome dito sa amin. Sana po isa ito sa mapiling maikwento at mabigyan niyo ko ng advice. Hanggang dito na lang Ate Charis. Para kay Leo, alam mo wala namang tama at wala namang maling paraan para sabihin sa kanya yung mga nararamdaman mo. Dahil kahit sa papaanong paraan mo man yan sabihin sa kanya, nasa sa kanya pa rin yan kung mamasamain niya o hindi. Mas maganda siguro na maging transparent ka na lang sa kanya para hindi ka na mahirapan mag-isip kung paano mo sasabihin sa kanya. Dahil kung
talagang magkaibigan kayo, igagalang niya yung mga sasabihin mo. Ang kailangan mo talaga dito ay yung lakas ng loob na magsabi sa kanya ng totoo. Dahil kung hindi mo siya tatapatin ay hindi siya magbabago. At ang ending, ikaw lang din ang mai-stress sa mga ginagawa niya sa loob ng bahay nyo. At para sa mga gustong sumulat para ipakwento ang kanilang pinagdaanan, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Kaya graduate ka na, Cherry May Tampus, Bea Leonardo, Abby Gail Matundan, Ernalyn Mayagma Masong. Kaya yun lang, like and share para alam mo na lang namin bukas. Bye-bye!